Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, suspect sa hit and run sa batang negosyante sa Cebu City nakapagpiyansa. 5 umano'y private security escorts nito arestado. Apela sa desisyon na fit to stand trial si FPRRD tinanggihan ng International Criminal Court. Pag-cite for indirect contempt kay Senate President Tito Soto, hiniling sa Korte Suprema. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Pansamantalang nakalayang suspect sa hit and run incident na ikinasawi ng isang batang negosyante sa Cebu City matapos makapagpiyansa. Nitong February 13 nang humarap ang 21 anyos na suspect na si Sean Andrew Pajarillo sa Cebu City Prosecutor's Office para mag-post ng bail na 72,000 pesos sa kasong reckless imprudence resulting to homicide. Inaasahang madi-discharge siya mula sa ospital matapos makumpleto ang kanyang medical recovery at makakuha ng clearance mula sa mga doktor. Hihintayin niya ang kanyang arraignment at ang petsang itatakda ng korte. Si Pajarillo ang driver ng Toyota Innova na nakabangga sa 23 anyos na cafe owner na si Kingston Ralph Ko Cheng noong February 8. Arestado naman ang 5 umano'y security escorts na hinire ng pamilya ni Pajarillo para gwardyahan ng suspect habang naka-hospital arrest. Batay sa ulat, walang maipakitang lisensya ang 5 at kalaunay umamin na sila ay mga nightclubs bouncers na inassign para bantayan ang suspect. Ibinasura ng Pre-Trial Chamber 1 ng International Criminal Court o ICC ang apela ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na baliktarin ang desisyong nagsasabing siya ay fit o may kakayahang lumahok sa pre-trial proceedings. Sa desisyong inilabas nitong February 13, sinabi ng Chamber na haka-haka at speculative ang argumento ng depensa na maaaring lumala ang kalusugan ng dating Pangulo habang nagpapatuloy ang proseso. Nilinaw rin ng ICC na ang naunang desisyon nito noong January 26, 2026 ay tumutukoy lamang sa kakayahan ni Duterte na humarap sa pre-trial proceedings at hindi pa isang pinal na paghatol sa kanyang kakayahang sumailalim sa mismong paglilitis. Nauna nang iginiit ng kampo ni Duterte na hindi umano makatarungan ng proseso at binaliwala ang sinasabing paghina ng kanyang memorya. Nakatakdang isagawa ang confirmation of charges sa kaso ni Duterte sa February 23. Ilang abogado ang humiling nung Biyernes sa Supreme Court na i-cite for indirect contempt si Senate President Tito Soto III kaugnay ng kanyang mga pahayag matapos ang desisyon ng korte sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa petitioner na si Attorney Ferdinand Topacio, sinabi umano ni Soto na mas may alam pa ang isang first-year lawyer student kaysa sa mga mahistrado ng Korte Suprema at iginiit din nitong tila binago ang konstitusyon. Nauna ring pahayag ng senador na ang konstitusyon ay amended unconstitutionally dahil sa umano'y overreach ng SC kasunod ng pag-deny with finality sa motion for reconsideration sa pagdedeklarang unconstitutional ng impeachment case. Bilang tugon, sinabi ni Soto na hihintayin muna niya ang opisyal na kopya ng desisyon ng SC bago siya magbigay ng sagot sa petisyon. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.